Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 12, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series na tinatalakay sa ngayong araw or sa itong week na to. Ito ang Walking in Obedience. So, muli muna natin balikan yung ating series na tinalakay nitong nakaraang linggo, yung Hope in God Promise. So, yun gaya nung discuss natin, tayo ay nagkaka-hope dun sa pangako ng ating Panginoon. So, maraming binitawang pangako ang Panginoon. So, isa na doon, yung muli siyang babalik para hindi para mamatay ulit dahil sa kasalanan natin. Babalik siya dahil siya ito, lilipunin niya yung mga tao, yung mga Kristiyano na naniniwala sa Kanya. So, ang series na tinatalakay natin ngayong araw ay Walking in Obedience. So, natututo tayong maging obedience sa Panginoon. Sumusunod tayo doon sa mga utos ng Panginoon na kailangan sumunod tayo sa ating Panginoon. Yun, kumbaga para mag-grow tayo. For example na lang, sa isang varsity, diba? Sa isang sport na kailangan para gumaling tayo is kailangan natin sumunod dun sa mga coach natin, sa mga leader para mas gumaling tayo dun sa paglalaro. Sa gaya sa ating spiritually bilang isang Kristiyano, kailangan sumunod tayo sa Panginoon para mag-grow tayo sa ating pananampalataya or sa spiritual life natin. So, ayun, ang tatalakayin nating Bible verse ngayong araw ay Acts chapter 5 verse 29. New NIV. Ang sabi dito, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." Sa Tagalog, mga gawa 5:29. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, "Kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao." So yun, sabi nga sa Bible verse, si Pedro at yung mga apostol na kailangan sa Panginoon sila susunod. Hindi dun sa mga tao na nag-uutos sa kanila. Kailangan, kagaya rin nila, tayo ay sumunod sa ating Panginoon. So, para lumako yung ating talakayan, lumako tayo sa ating teaching. Our loyalty belong God alone. Yung ating katapatan ay dapat sa Diyos lamang. Kailangan sa Diyos lamang lagi tayo maging tapat. Hindi yung kagaya ng maging tapat natin sa iba, dapat triple, double, talaga ng grabe yung naging tapat natin sa Panginoon. Yan, hindi tayo nagisinungaling or gumagawa ng aksyon na taliwas sa ating Panginoon. Sa pangalawa, living out the gospel is the declaration of war. So, yung pagsasabuhay ng Ebanghelyo ay isang deklarasyon sa parang war, digmaan, yung away. Number 3, the Great Commission is not great suggestion. Yung dakilang komisyon o yung Great Commission ay isang mahusay na mungkahi or great suggestion sa atin. Sa ating application, be loyal to God alone. Maging tapat tayo sa Diyos. Sa Diyos lamang tayo maging tapat. Number 2, embrace inconvenience. Yakapin natin yung inconvenience. Yun nga, i-embrace natin yung inconvenience. And sa last, obey the Great Commission now. So yun, sundin natin yung dakilang utos ngayong araw. Ngayon, simulan natin yung Great Commission. So sa ating discussion, what can you do to advance Great Commission? Sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng Word of God, especially yung kasagutan natin. And ayun lang po sa ating ngayong araw na may natutunan tayo sa ating panood. God bless to all.